Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Luz Biminda. Minda na lang ang itawag niyo sa akin. 61 anyos na ako at retirado na mula sa pribadong kumpanya na pinasukan ko. Nakatira ako sa Camarines Norte. At ang tanging pinagkakaabalahan ko na lang ngayon ay ang paghahalaman at pag-aalaga sa mahal kong asawa na si Joselito. 4 na dekada na kaming kasal ng asawa ko. 4 ang naging anak namin. Ang panganay ko ay si Guada, 37 anyos. Sumunod naman si Limuel na mas bata ng 2 taon. Plano namin ni Joselito noon na hanggang 2 lang sana ang anak. Kaya lang naging mabuti sa amin ng Diyos at binigyan pa kami ng 2 pa. Si Jerome ay 31 anyos na at ang bunso naming si Giselle ay 26 lang. Malaki ang pamilya namin kung maituturing. Kaya lang hindi na namin kasama sa bahay ang aming mga anak. Kaya masakit man aminin, umabot kami sa puntong hindi na namin nagagawang magsama-sama ng kumpleto. Maraming pagsubok kasi ang dumaan sa aming pamilya, lalo na sa pagitan ng mga anak ko. At sa aking pagkakatanda, unang nagkaroon ng hidwaan ang mga anak kong lalaki, 10 taon na ang nakararaan. Jose, ito na ang kape mo. Salamat, Minda. Nilagay mo na ang asukal? Siyempre hindi. Ako naman, Minda. Hanggang kailan mo ba ako parurusahan ng kape mong walang kalasa-lasa? Anong walang kalasa-lasa? Hindi mo ba nalalasahan yung pait? Pait lang, walang tamis. Paano ako magkakaroon ng lakas sa maghapon yan? Eh di wala na. Maya-maya lang manlalata na ako. Ba't nasisip pa ang tinimpla kong kape? Joselito, pinapaalala ko lang sa'yo ha. Malapit ka nang lumagpas sa linya. Baka bukas makalawan yan mahatulang ka na may diabetes. Tandaan mo sa susunod na buwan may check-up ka ulit. At sinasabi ko sa'yo, kapag hindi bumaba ang asukal mo sa katawan, puro pasingaw na lang ang uulamin mo. Pati kanin mo gagawin kong kalahating mangkok na lang. Ang bihira ka talagang babae ka. Wala talaga akong taka sa'yo. Ay talaga. Pa! Ma! Papa! Teka, sinagawa da Giselle ba yun? O bakit? Anong nangyari? Pa! Ma! Sina kuya! Anong sinakuya mo? Si Limuel tsaka si Jerome, ma. Nagsusuntukan! Andun sa labas! Ano ka mo? Ano? Jose, puntahan natin, dali. Oo. Bakit sila nagsusuntukan, Guada? Hindi ko rin sigurado, ma Asan na sila, Giselle? Diyan sa garahe po! Anak ng... Oh, hoy! Hoy! Tigil nyo nga yan! Tama na! Hoy! Napakaswapang mo! Kala mo mauubusan ka ng babae! Bakit kasalanan ko ba mahina ka? Magsitigil sabi kayo eh! Tama na! Limuel! Jerome! Ayaw nyo ha? Tigil sabi ha? 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 Tama na! Tama na! Ha? Sakit naman! Ha? Tama na! Doon ka, Limuel! Lumayo ka! Ngayon na! Go, Jerome! Doon ka sa pader! Sumandal ka doon! Doon ka! O gusto mo, kalad ka rin pa kita! Ito na, usog na! Ano ba nangyayari dito? Ba't kayo nagsasakitan? Ikaw, Limuel, mas matanda ka. Bakit pinapatulan mo tong kapatid mo? Siya yung una nanuntok! Kasi hayop ka! Jerome! Ba't hindi niyo siya tanungin kung anong ginawa niya pa? Lo, kung makapagsubok, alam mo, aping-api ka. Pwede ba? Paliwanag nyo na maayos kung ano nangyari. Limuel! Pa, Kasi to si Jerome, nagdideliryo. Kala niya inagaw ko si Christine. Inagaw mo naman kasi talaga eh! Christine,
Sinong Christine? Nililigawan ko pa. Oh, hindi mo nililigawan si Christine ha? Ba't ba mas alam mo pa sa akin kami nag-uusap ni Christine? Walang sinabi si Christine na nililigawan mo siya. Sinabi mo na lang yan ngayon para magmukha ako masama. Alam mo, masama ka talaga. Alam mo na may gusto ko kay Christine pero pinurmahan mo pa rin. Manunulot! Swapang, kala mo mauubusan ka ng babae. Baka ikaw yung takot maubusan ng babae. Tignan mo nga ngayon oh. Nagawa mo ako suntukin dahil lang sa ako yung gusto ni Christine. Hoy, Jerome, bago ang lahat, wala kang sinasabi sa akin na type mo rin si Christine. Ayos ka pala eh. Kailangan ko ba sabihin sa'yo? Hindi ba halata? Paano naging halata? Sige nga, o paano? Nakikita ko ba kayong magkasama? May kinikwento ka ba sa akin? Wala naman, di ba? Ako una nakakita sa kanya. Kaya nga pinakilala ko sa'yo eh. Kung di ko siya gusto, ba't ako mag-aaksaya ng panahon ni Bida siya sa pamilya ko? Sige nga! Aba, doon ka nagkakamali. Hindi mo naman sinabing, Kuya, si Christine oh, bala kong ligawan. O, di ba? Wala namang ganun. Ang sabi mo lang, Kuya, si Christine, kaibigan ko. Ano yun? Kailangan ko ba ba i-detalye sa'yo para mag-gets mo kung ano si Christine sa akin? Aba, natural. Alam ka naman isipin ko, lahat ng babae pinapakilala mo, balak mong ligawan. O bakit? Ilan na ba pinakilala ko sa'yo, ha? Teka nga. Tumigil nga kayo. Para kayong mga tanga. Talaga ba? Babae? Babae pinag-aawayan nyo? Bilyon-bilyon ng babae sa mundo nag-aagawan kayo sa isa. Pa, hindi yun eh. Ang punto dito, sarili kong kapatid, trinaydor ako. Trinaydor kita kung alam kong may gusto ka kay Christine. O, di ba? Kaso hindi. Hindi ko alam. Wala akong alam dahil wala ka namang sinasabi. Tapos ngayon nagkataon, si Christine ang unang lumapit sa akin. At bilang wala naman ako nakikitang problema, ay diniligawan ko. Ano magagawa ko kung gusto niya ako? Ba't hindi mo sa akin sinabi na naglalandian na pala kayo? Ito na nga, di ba? Sinabi ko na sa'yo. Sinabi mo kayo na. Di ba nananadya ka? Ang hirap kasi sa'yo, sinisisi mo sa akin yung kapalpakan mo. Gusto mo pala, ba't di mo niligawan agad? Kasalanan pa namin ni Christine na may tinatago ka palang lihim na pagtingin sa kanya. Kinikilala ko muna kasi kuya yung tao. Hindi ako tulad mo na may madaan lang na pagkain, sakmal na agad. Sabihin mo, mahina ka lang talaga dumiskarte. Wow, ano, ikaw magaling. Ay oo naman, inagaw mo nga sarili mong kapatid eh. Ano ba naman niya paulit-ulit? Di na lang kasi tanggapin yung pagkatalo. Ano sabi mo? Oh, ano? Ano? Pasapag na lang, isa lang. Ay, pagkati ng dalawa. Ay, ba? Tama na, magsitigil na kayo. Limuel, Jerome, tama na. Sabing tama na eh. Hindi na kayo nahiya sa nanay niyo. Para kayong mga animal. Gusto niyo magsakitan? Teka, sandali ha. Saan ba yung... Teka. Oh, Limuel, kunin mo tong pala. Bagay sa'yo yan. Jerome, screwdriver. Sama mo na tong plies para di kalugi ha. Itong lubid na rin. Magandang panakal yan. Sige na. Pagdadamputin nyo na yan. At umpisa nyo na magpatayan. Total, napakalaki ng problema nyo. Sir, Sige huwag na. naman ganyan. Hindi. Hayaan mo sila. Total, gusto nila magpataasan ng pagkalalaki. Pwes, dyan sila magkakasubukan. O ano? Ano ba hinihintay nyo? Damputin nyo na. Unang umaray, talo ha. At huwag kayong papasok ng bahay nang hindi kayo duguan. Gusto ko manghihina sa pag-iyak yung nanay nyo pag nakita kayo. Naintindihan nyo? Hindi, halika na. Pumasok na tayo sa loob. Ikaw rin, Guada. Opo. Giselle, pumasok na. Ha? Iiwan natin sina kuyang ganyan, pa. Kayo mga babae, hindi dapat nakakita ng mga lalaki nga sa layop. Kaya tayo na sa loob. Ayan nyo yung dalawang yan. Ayaw magpaawat eh. Kaya sige, bahala silang tuluyan ng isa't isa. Tony, kung tutuusin ay maliit na bagay lang sana ang pinag-awayan ni Limuel at Jerome. Yan ay kung inintindi nila ang isa't isa. Kaya lang, matagal ko nang napapansin na madalas magbanggaan ang dalawang anak kong lalaki. Tila lahat ay kompetisyon para sa kanila. Lagi silang naglalamangan. At ang away sa babae na nga ang naging hudyat para tuluyan ng masira ang kanilang samahan. Dahil mula noon, hindi na sila masyado nag-uusap. Pati tuloy kami hindi malaman ang gagawin. Sabi ng asawa ko, hayaan na lang daw ang mga bata. Total matatanda na sila. Hanggang sa nagdesisyon na si Limuel na bumukod ng tirahan para makapagtrabaho sa Maynila. Yun ang unang beses na nabawasan ang nakatira sa bahay na ipinundar naming mag-asawa. Pero makalipas lang ang 1 taon, Tony, panibagong hamon na naman ang sumubok sa aming pamilya.
Anong sabi mo, Guada? Magpapakasal ka kamo kanino? Naman, kay Roldan, sa nobyo ko. Oo, pero nak, hindi ba masyado pang maaga? 28 ka pa lang. At saka, gano'n na ba kayo katagal ni Roldan? 2 taon? Masyado pang maaga yun. Huwag mong sabihing buntis ka. Ma, hindi. Sigurado ka? Magsabi ka ng totoo. Hindi nga po, kahit ipa-check up nyo pa. Kung gano'n masyado pang maaga para sa kasal-kasal na yan. Hindi nyo pa lubos nakilala ang isa't isa. Ma, matagal na rin ang 2 taon bilang magkasintahan. Marami na kaming pinagdaanan. Sinong may sabi? Isa pa, matagal na kami magkaibigan bago naging kami. Sabi ko nga sa inyo dati, di ba? Magka-batch kami nung high school. Kaya kilalang-kilala ko ng pag-uugali niya. Alam ko nang lahat tungkol sa kanya, pati sa pamilya niya. Ang totoo niyan, bago niya ako inaya magpakasal matagal na niyang pinaalam sa pamilya niya na ako yung babaeng gusto niyang makasama. Ibig mong sabihin, formal ka na niyang inaya magpakasal? Asan ang singsing? Patingin nga. Singsing? Yung engagement ring. Naman, wala nang ganun-ganun. Anong walang ganon-ganon? Inaya niya ako magpakasal sa pamamagitan ng maayos na usap. Ano? Paano yun? Pinag-usapan naming maigi yung mga plano namin sa buhay. At yun, sa kanya ako niyaya magpakasal. Jesus me. Hindi man lang dinaan sa romantikong paraan. Naman, hindi naman ako mahilig sa ganun. Tsaka hindi rin magaling sa sorpresa si Roldan gaya ng mga napapanood yung proposal sa mga artista. Ang sabihin mo, baka wala lang siyang pambili. Ma! O kaya baka tinamad. Baka para sa kanya, aksaya ng panahon ng gawing espesyal ang pag-aya sa'yo ng kasal. Naman, saan ba nanggagaling yung mga sinasabi niyo? Hindi man lang muna kami kinausap ng papa mo bago ka inayang magpakasal. Hindi ba uso sa kanya ang magpaalam? Wala naman bilang yung pagsasabi niya sa pamilya niya. Pamilya niya yun paano ikaw? Paano ang pamilya mo? Sige ma, naiintindihan ko naman yung punto mo. Pasensya na kung hindi siya nakapagpaalam sa inyo. Baka nakita niya kasing magandang oportunidad na yung huli naming pag-uusap ng masinsinan. Perfect timing, ika nga. Ay hindi. Palusot na lang yan. Naman, bakit ba parang nagagalit ka dyan? Sinong hindi magagalit? Una sa lahat, parang hindi pa siya ang tamang lalaki para sa'yo, nak. Yan na naman tayo Anong trabaho niya? Kitchen staff sa isang maliit na restaurant. Restaurant na pag-aari ng tiyahin niya. Nang tiyahin pa niya, hindi ng magulang. Samantalang ikaw, executive na sa isang kumpanya. Magkabatch kayo kamo nung high school? Abay, magandang eskwelahan naman yung pinanggalingan niyo. Anong nangyari sa kanya? Ma, syempre maraming nangyari sa pamilya niya. Hindi naman ginusto ni Roldan na maging staff lang. Masipag siya at maraming pangarap sa buhay. Mailap lang talaga ang swerte sa kanya. Tapos hindi pa marunong dumalaw-dalaw dito. At kapag nandito naman, laging lumilipad ang isip. Hindi nakikipag-usap. Kala mo, uwing-uwi na siya. Halatang ayaw makasama ang pamilya mo. Diyos me naman, ma. Guni-guni mo lang yun. Mahiyain lang po talaga si Roldan. Ay, nako. Puro ka palusot, Guada. Hinayaan ka lang namin ng papa mo makipag-boyfriend kasi akala namin hanggang ganun-ganun lang. Akala namin may iisip mo rin hindi kayo bagay ni Roldan. Kaso mukhang tuso yung lalaking yun. Gusto ko agad bakuran. Ma, nasasaktan na ako sa mga sinasabi niyo Mahal ko ho yung tao. Huwag niyo naman siyang pag-isipan ng masama. Ako yung nakakasama niya. Kaya ako yung mas nakakaalam kung maayos na tao si Roldan. Guada, hindi porket ikaw ang makakasama niya, ikaw lang din ang pakikisamahan niya. Hindi ba niya alam na galing ka sa maayos na pamilya? Bakit kung tratuhin niya kami, kala mo hindi kami parte ng buhay mo? Oh, what's going on, ladies? Oh, Jerome, andyan ka na pala. Ba't nakasimangot ka, my beautiful mama? Anong pinag-uusapan niyo? May problema? Ito kasing ate mo. Magpapakasal na raw kay Roldan. Bakit? Oh, nakita mo na. Pati kapatid mo nagulat. Di nga ate. Buntis ka? Hindi ako buntis. Bakit aasawain mo si Roldan? Kuya, Roldan. Wala kang galang, Jerome Seryoso ba? Okay, kaya na kayo magpapakasal. Sigurado ka ate? Pag-isipan mo muna, kawawa naman magiging anak niyo. Baka magmana sa tatay nila. Ano ka mo? Hindi naman sa nilalait ko si Kuya Roldan ate Pero alam mo naman sigurong hindi palaban pagdating sa itsura boyfriend mo, di ba?
Palaban siguro sa basag ulo sa kanto. No, ma, no. Sinabi mo pa. Pangalan pa lang eh. Roldan. Roldan. Oh, diba? Tunog ng gigripo eh. Nung una kang dinala mo rito si Kuya Roldan, kala ko may paparepair kang sira sa bahay. Alam mo, napakasama ng bunganga mo. Masyado kang mapanghusga. Kala mo naman ang layo ng agwat nyo. Oo naman, no. Kung sabihin gwapong-gwapo ka sa boyfriend mo, pag gano'n, no, pa-check up ka na sa utak. Anong sabi mo? Jerome, tama na. Huwag mo nang asarin yung ate mo. Guada, didiretsuhin na kita, ha? Hindi ako sang-ayon sa balak niyong pagpapakasal. Ma! At paniguradong ganun din ang sasabihin ng papa mo. Lalo ng papa mo. Hindi siya papayag na sa ganung tao ka lang mapunta. Ang mabuti pa, sabihin mo kay Roldan, kausapin muna kami ng maayos. Hindi yung gumagawa kayo basta-basta ng desisyon. Minda, ano nangyayari dyan? Wala na, yan na si Papa. Oh, patay ka, ate. Manahimik ka dyan. O bakit parang nagtatalo kayo? Ay naku, Jose. Ikaw na bahala kumausap dito kay Guada. Bakit? Ano ba yun? Magpapakasal na raw sila ni Roldan. Ano? Guada, totoo ba yun? Ano? Magpapakasal na kayo ni Roldan? Opo, pa. Bakit? Buntis ka? Hindi nga ako buntis! Hindi ako buntis! Bakit ba yun ang una niyong naiisip porket magpapakasal ako sa boyfriend ko? Hindi ba pwedeng nagmamahalan kami at handa na kaming lumagay sa tahimik? Bakit ba kontra kayo sa mga plano namin sa buhay? Ganon. Di harap mo sa amin yan si Roldan. Tawagan mo ngayon na. Sabihin mo pumunta dito at sasampulan ko siya kung paano talaga lumagay sa tahimik. Dali na, papuntay mo dito. Wag na! Di bali na lang. Hindi namin kailangan marinig ni Roldan ang opinyon niyong lahat. Kaming dalawa naman ang magsasama sa iisang tahanan. Hindi naman kayo kasama. Basta magpapakasal kami, tapos. Bahala na kayo kung magiging masaya kayo para sa amin o hindi. Wala na kaming pakialam doon. Ang importante, mahal namin ang isa't isa. Yun lang sapat na. Saan ka pupunta? Guada! Guada, bumalik ka dito. Kinakausap ka ba ng papa mo? Minda. Guada! Minda, mo na. Kakausapin ko na lang ulit mamaya kapag hindi na siya galit. Ay! Ano bang pumasok sa utak ng batang yun? Ma, relax lang. Jose, gawan mo ng paraan to, ha? Ayoko kay Roldan. Dahil kahit ano pang palusot ni Guada, alam kong hindi magiging maganda ang buhay niya sa lalaking yun. Siya na lang ata ang hindi nakakapansin at tamad at walang diskarte sa buhay yung gusto niyang pakasalan. Kala ko pa naman matalino siya. Yun pala may angking kabobohan din. Tony, siguro maiintindihan ng mga katulad kong ina ang aking saloobin pagdating sa pagpapakasal ng panganay ko. Kapag magulang ka kasi, lahat ng bagay tungkol sa karelasyon ng anak mo, talagang mapapansin mo, mapamabuti man o hindi. Hindi naman masamang tao si Roldan, pero alam kong maraming lalaki pa ang mas hihigit sa kanya. Yung lalaking kayang ibigay ang maayos na buhay para sa anak ko. Ang lagay kasi, mas kaya pang bumuhay ni Guada ng pamilya kaysa sa nobyo niya. Pero Tony, naging matigas ang ulo ni Guada. Nagpakasal pa rin sila ni Roldan. Dahilan para pati ang panganay ko ay lumipat na rin ang tirahan. Kaya ang dalawang bunso ko na lang ang natirang kasama namin ni Joselito. Pero hindi ko naman akalain na isa sa kanila ang magdadala ng pinakamatinding pasakit sa amin. Ang susunod niyong maririnig ay base na rin sa kwento ng aking mga anak. Nung minsan kasi na nagbakasyon kami ni Joselito, naiwang mag-isa sa bahay si Giselle at may nangyaring kailanman ay hindi namin inasahang magaganap. Anong gagawin ko? Giselle? Si ate? Ate?
Giselle. Oh, ba't nakapantulog ka pa? 2:00 na ng hapon. Anong ginagawa mo dito, ate? Ha? Ano pa, di dinadalaw ka. Mag-isa ka lang dito sa bahay, di ba? Sa susunod na linggo pa uuwi si na mama. Tsaka si Limuel, alam ko, parating na rin. Binili ni na mama na silip-silipin ka namin eh. Ang alam ko, si Limuel dito matutulog mamaya. Ako hindi pwede, panggabi ang pasok ko. Ayos ka lang ba? Bakit parang may kakaiba sa'yo? Parang namumutla ka. Kumain ka na ba? Hindi pa. Kaya naman pala eh. Anong oras ka ba nagising? Halika sa kusina, samahan mo ako. May pwede bang lutuin sa ref? Nagsaing ka na ba? Iniwanan ka naman siguro ni na mama ng pera para sa pagkain, di ba? Huy, Giselle, tinatanong kita. Ano yun, ate? Kako, may pera ka naman ba para sa pagkain? Nag-grocery ka? Baka mamaya puro ka bili-bili lang ng fast food, ah. Hindi. Walang masyadong laman yung ref. Hindi ka pa nag-grocery? May gusto ka bang ulam? Giselle, huy, ano ba? Kausap ko bang sarili ko dito? Ano bang tinatanong mo, ate? Ayos ka lang ba? Parang hindi. Ano bang problema? Giselle, anong problema? Magsalita ka na. Kinakabahan ako sa itsura mo eh. May nangyari ba? Ate. Oh. Pwedeng sikreto na lang muna natin. Diyos ko po. Ano yun? Mangako ka munang hindi mo sasabihin kina mama at papa. Giselle, magsalita ka na lang. Ano ba yun? Mangako ka muna, ate. Oo na. Sige na. Ano nga kasi yun? Ate. Huwag mo sabihing buntis ka. Ate. Oh my God. Giselle. Oh my God. Ate, anong gagawin ko? Anong gagawin ko, ate? Anong gagawin ko? Teka lang, Giselle, ha? Huwag mo muna akong tanungin. Ate, ano yung gagawin ko? Wait lang! Paupain mo muna yung gulat ko. Sandali lang. Giselle naman. Bakit hindi ka nag-iingat, ha? Bakit? 1 taon na lang gagraduate ka na sa kolehiyo. 1 taon na lang. Ate, nag-ingat naman kami ni Marlon eh. Nag-ingat? Kaya anong tawag mo dyan sa nangyari sa'yo? Milagro? Pwede ba, Giselle? Ate, anong gagawin ko, ate? Alam na ba ni Marlon? Tinawagan ko siya kanina. O, anong sabi niya? Dapat pumunta siya ngayon dito. Hayaan ko muna raw siyang mag-isip. Tatawagan na lang daw niya ako. Nang tinapa. Parang bala ka pa yatang takasan nun ah. Hindi naman siguro. Pwes tawagan mo ulit. Sabihin mo pinapupunta ko siya. Pero ate... Tawagan mo! Hindi pwedeng tayo lang ang mag-iisip dito. Akin na yung cellphone mo. Wag na. Ako kakausap. Wag na. Hayaan mo muna siya. Gaga ka ba? Hindi pwedeng ganon, Giselle. Binuntis-buntis ka niya tapos hihingi siya ng oras para mag-isip? Kung umasta siya, akala mo siya yung lugi sa sitwasyon niyo? Akin na yung cellphone mo. Akin na. Ako tatawag sa kanya. Akin na, Giselle. Ate! Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kumalma ka muna kasi. Tayo muna mag-usap. At bakit tayo lang? Ako ba nakabuntis sa'yo? Ate naman eh. Sige, teka. Saan yung cellphone ko? Bakit? Kung ayaw mong papuntahin si Marlon, pwes ako ang hahanap ng ibang paraan. Sino tatawagan mo? Sino tatawagan mo, ate? Huwag kang magulo. Tatawagan ko na si na mama. Ate naman! Huwag mo palakihin yung sitwasyon. Hindi ba pwedeng tayo muna yung mag-usap? Pag-isipan muna natin anong gagawin saka natin isama si Marlon. Papupuntahin mo yung boyfriend mo dito o sasabihin ko na kina mama na buntis ka? Ate! Mamili ka! Oo na! Papupuntahin ko na! Ako na yung cellphone mo. Dali na. Ayan! Pumunta ka ng kwarto mo. Magpahinga ka muna doon. Ako na munang bahala. Ate! Doon ka na muna, Giselle.
Ang sinasabi mo ba, Marlon, pag-iisipan mo pa kung pananagutan mo yung kapatid ko? At wag mo sanang isipin na pag sinabing pananagutan, kasal agad. Nako, hindi naman yun yung ibig ko sabihin, ha? Malabong mangyari yun. Sa akin lang, paninindigan mo ba yung kapatid ko? Handa ka ba na gawin yung responsibilidad mo? Alam mo na, aalagaan siya, ibigay yung mga kailangan niya. Lalo na nung baby kapag lumabas na. Alam mo naman siguro yung mga dapat gawin ng isang ama, di ba? Kuya, kasi parang dapat kausapin ko muna yung parents ko kasi hindi pa nila alam yung nangyari kay Giselle. Yung nangyari kay Giselle? Sa tono mo parang kung anong insidente lang yung naganap pa. Marlon, lilinawin ko lang ha. Hindi pa alam ng magulang mo na nabuntis mo yung kapatid ko. Yun nga po. Pero ikaw, kung ikaw ang tatanungin ko, labas ang magulang mo ha. Anong plano mo? Anong gagawin mo? Kuya, nag-aaral pa ho kasi ako eh. Malaki ho ang hirap ng magulang ko para mapag-aral ako sa magandang eskwelahan. Panigurado pong magugulat po sila pag nalaman nila yung nangyari. Yung pagbubuntis ni Giselle. O tapos? Po? Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Anong plano mo sa kapatid ko? Kuya, yun nga po, nag-aaral pa ho ako. Wala akong pake kung nag-aaral ka. Dahil nag-aaral din yung kapatid ko. Sagutin mo yung tanong ko, anong plano mo sa kapatid ko? Ano, paninindigan mo ba? Sagot! Hindi pa po. Ano? Hindi ko po. Ha? Ang ibig ko sabihin, naguguluhan pa po ako eh. Kuya, sana naman po maintindihan nyo. Malaking dagok po yung nangyari sa amin. Hindi naman po namin sinasadya ni Giselle eh. Bigyan niyo po sana ako ng oras para makapag-isip ng maayos kasi natatakot din po ako eh. Anong gusto mo mangyari niyan? Bigyan niyo sana ako ng ilang araw para makapag-isip. Sana maintindihan mo, kuya. Sana maintindihan ko? Di para patas sana. Maintindihan mo rin yung gagawin ko. Ano po yun, kuya? Intik ka, lalaki ka ba ha? Lakas na loob mong galawin yung kapatid ko sabay titiklop ka nun nabuntis na? Para kang uod nun na asinan? Kapal na mukha mo! Hoy! Limuel! Mukha mo ha? Limuel, hoy! Ano? Anong ginagawa mo? Ano pa, hindi tinuturuan ng leksyon tong hayop na yan? Bakit? Ano bang sinabi? Wala eh. Anong wala? Hoy, Marlon! Wala kang balak panagutan yung kapatid ko? Ate, maawa kayo. Hindi namin ginusto ni Giselle mabuntis siya. Nagkamali lang po kami, ate. Ay, sus, nalintikan na. Ano nagustuhan ni Giselle sa tipaklong na to? Sige, Limuel. Ikaw na bahala dyan. Nasa-stress lang ako eh. Ate Guada, ate. Limuel? Giselle! Giselle, dun ka sa kwarto mo. Ano ginagawa niyo? Giselle. Kuya, sinaktan mo ba si Marlon? Ha? Parang di naman. Sabi ni. Dapat di ko na lang sinabi sa'yo, ate. O, anong ginawa ko? Sabi ko tayong dalawa lang muna makakaalam. Ikaw ang una kong sinabihan kasi ate kita, babae ka rin. Akala ko maintindihan mo ko. Pero ano to ginagawa mo? Kinalat mo na agad. Kinalat? Anong kinalat? Aba, Giselle, ikaw na nga tong tinutulungan, ikaw pa tong galit. Tulong? Anong tulong? Yung pananakot sa boyfriend ko? Iba rin. Marlon, sige na, umuwi ka na. Sigurado ka? Oy! Pwede ba, kuya? Sige na, Marlon, umalis ka na. Dalian mo! Okay. Ano, Giselle? Ayos ka lang ba? Pwede ba? Huwag ka nang mangialam. Huwag na kayong lahat mangialam sa buhay ko. Tingnan mo tong batang to. Lalo ka na, ate. Kahit kailan, hindi na ako magtitiwala sa'yo. Diyan na nga kayo, mga buwisit. Hoy, Giselle! Bastos ka, Giselle! Yaman na. Bruhang yun? Siya na nga yung tinutulungan, siya pa nagmamalaki. Kala mo kung sino siya tong tatanga-tangang nagpabuntis sa boyfriend niya. Sige, Giselle! Ikaw humarap mag-isa kina mama at papa. Huwag kang lalapit sa akin para humingi ng tulong, ha? Wala na akong paki sa'yo, tandaan mo yan! Ate. Buwisit. Ikaw na bahala dyan sa kapatid mo, Limuel. Aalis na lang ako, mabuti pa. Baka masampal ko pa pag nagsalita ulit eh. Tony, kinagabihan nung mismong araw na yun ay nagdesisyon sina Guada at Limuel na sabihin na sa amin ang nangyari.
Napauwi kami ng asawa ko nang wala sa oras. Lalo itong ikinagalit ni Giselle. At doon na nagumpisang lumayo ang loob ni Guada at Giselle sa isa't isa. Gusto pa sanang ilihim muna ni Giselle ang kanyang pagbubuntis. Pero ang mga kapatid niya na ang nagdesisyong ipaalam na agad sa amin ang lahat. Muntik akong mawala ng malay nang marinig kong balita. Dahil sa paningin ko ay isang batang paslit pa si Giselle kahit na 20 anyos na siya noong mga panahon na yun. Hindi naman namin ipinakasal si Giselle sa nobyo niyang si Marlon. Nagkasundo lang kami ng mga magulang ni Marlon na ibibigay nila ang lahat ng pangangailangan ni Giselle at ng bata. Nakakalungkot lang dahil hindi na nakapagtapos ng pag-aaral ang bunso ko. Makalipas ang ilang taon, nagsama na sina Giselle at Marlon. Tumira sila sa lugar na halos 2 oras ang biyahe mula sa amin. Tony, sa dami ng mga nangyari, hindi ko na namalayang nagsialisa na pala lahat ng mga anak ko. Maski si Jerome ay tumira na sa isang bahay kasama ang mga katrabaho niya. Noong una ay madalas pang dumalaw ang mga anak ko. Hanggang sa dumating ito sa 1 beses kada buwan na lang. At nitong mga nakaraang taon ay hindi na namin magawang magsama-sama ng kumpleto. Kapag may espesyal na okasyon ay idinadaan na lang ng mga anak ko ang kanilang pagbati sa social media at pagpapadala ng pera o regalo. Natutuwa naman kami sa mga ibinibigay nila. Pero syempre hindi lang material na bagay ang kailangan namin ni Joselito ko. Kaya nung nakaraang taon, hindi na ako pumayag sa estilo ng mga anak ko. Hiniling ko talaga sa kanila na magsama-sama kami para ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon. Ayos lang kaya tawagan ko si Lemuel ng ganitong oras. Mag-aalas 5 naman na ng hapon. Patapos na siguro siya sa trabaho. Baka naman may oras na siya. Sige, teka. Mukhang abala pa siya. Hello, Ma. Lemuel? Oo, Ma. Abala ka ba masyado? May oras ka ba para kausapin ako kahit sandali? May tinatapos pa ako pero sige, ano ba yun, Ma? Ano kasi, nag-text ako sa'yo nung isang araw. Nabasa mo ba? Yung sa Pasko? Oo. Tatanungin ko lang sana kung makakauwi ka ba dito sa atin sa Pasko. Nak, alam mo namang ang tagal na nating hindi nagre-reunion, di ba? Baka sakaling ngayong taon posible na. Kahit hindi saktong Pasko. Kahit 22, 23 o 26. Ano ba sabi ng iba? Nung iba? Sina Ate Guada at saka si Giselle. Hindi pa sila nasagot sa akin Si Jerome. Si Jerome, uuwi raw. Di ako sigurado, Ma. Kapag patapos talaga yung taon, tambak kasi kami ng trabaho Bali, titignan ko muna yung schedule ko tapos babalikan kita. Ganun ba? Text na lang kita, Ma. Sige. Sige, Ma. Sabihan mo ko agad, ha? Tsaka, Lemuel. Ma? Baka pwedeng i-text mo rin ang ate mo. Tsaka si Bunso. Baka mahikayat mo rin. Naku, wala. Wala kasi akong oras magkasikaso. Hindi naman sa mag-aasikaso ka. Kahit isang text lang.
Ayain mo silang umuwi dito sa atin. Try ko, ma. Tignan ko muna kung pwede ako, siyempre. Ay, oo nga pala. Balitaan kita, ma. Sige. Salamat, nak, ha? Sige, ma. Bye. Love you. Love you, nak. Bye. Sana naman pwede sila. Minda. Huh? Pansin ko, kanina ka pa tulala. May problema ka ba? Wala. May iniisip lang. Ano yan? May problema ba? May masakit ba sa'yo? Hindi, wala. Nag-text kasi ako sa mga anak mo. Nung isang araw pa. Tinatanong ko kung pwede ba silang magpasko dito sa atin. Si Jerome lang ang nagsabi ng oo. Si Guada at Giselle hindi pa sumasagot sa akin. Si Limuel naman tinawagan ko kanina, babalikan daw ako. Titignan muna daw yung schedule niya. Kaya ang inaalala ko si Guada, tsaka si Giselle. Bakit di mo nalang tawagan? Ayoko kasing makaistorbo sa kanila. Hindi nga nila magawang sumagot sa text ko eh. Tsaka baka makulitan sila sa akin. Sus, bakit naman sila makukulitan sa'yo? Nanay ka nila. Ewan ko ba, Jose? Ang laki na ng pinagbago ng pamilya natin. Napansin mo ba? Sangayon naman ako sa'yo. Ang daming nangyari nitong mga nakaraang taon. At mula nung nagpulasan yung mga anak natin hirap na tayong mahagilap sila. Hindi ko na matandaan kailan tayo huling nagsama-sama na kumpleto. Minsan na lang natin sila makita. Tapos hindi pa sila sabay-sabay. Anong nangyari, ano? May mali ba tayong ginawa? Minda naman, kailangan nating tanggapin na may kanya-kanya na silang mga buhay. Ang lalayo pa nila sa isa't isa. Siguro hindi rin madali ang sitwasyon nila. Malay natin, di ba? Paano naman natin malalaman? Hindi naman sila nagkukwento sa atin. Siguro ayaw lang nila mag-alala tayo. Ganun ba talaga? O baka naman kinalimutan na nila tayo? Bakit ba masama ang tingin mo sa mga anak mo? Hindi sa ganun. Nakakatampo lang, syempre. Kasi namimiss ko na sila. Kasi namimiss ko na yung mga anak ko. Dati-rati palagi silang nakadikit sa atin. Ayaw nilang naiiwan natin sila. Hindi nila kayang mabuhay nang wala tayo, pero ngayon ramdam na ramdam kong hindi na nila tayo kailangan. Minda, ano ba? Sana maliliit na lang ulit yung mga anak natin, Jose. Sana maging bata na lang ulit sila. Para mayakap natin sila at mahagkan, makasabay sa pagkain at makatabi sa pagtulog. Shh. Tama na, Minda. Yung puso mo baka mapano na naman. Ganito na lang. Hindi man sila makapunta ng Pasko, gagawa ko ng paraan sa pagsalubong ng bagong taon. Anong ibig mong sabihin? Ako nang bahala doon. Ayoko muna magsalita kasi baka mamaya hindi umepekto yung plano ko. Kaya huwag ka munang umasa, ha? Basta susubukan kong hagilapin sila. Pero huwag mo muna isipin yun, ha? Para hindi ka rin mamroblema. Kaya Minda, tama na ang iyak mo. Hindi makakabuti sa'yo masyadong emosyonal. Ang importante, tayong dalawa. Buhay pa tayo. Malakas at masayang nagsasama. Tony, maraming idinadahilan ng mga anak ko kung bakit hindi nila magawang magsama-sama muli. Pero sa tingin ko,
dahil yun sa mga samaan nila ng loob. Lumalaki ang mga tampuhan nila dahil lagi na lang napapansin ang mga pagkakamali ng bawat isa. At masakit para sa amin ni Joselito ang nangyayari sa mga anak namin. Siyempre gusto naming maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. Lalo na kapag may problema, dapat sila ang nagtutulungan. Pero iba na talaga mag-isip ang bagong henerasyon. Karamihan sa kanila, hindi prioridad ang pamilya. Kaya naging maramdamin talaga ako nung nakaraang Pasko. Dahil ayokong umabot sa puntong magsasama-sama na lang kami kung kailan may isa na sa amin ang kinuha na ng Panginoon. Tony, sabi nila ang mga mahahalagang okasyon, gaya ng Pasko o Bagong Taon ay para sa mga bata. Pero para sa akin, ang Pasko ay para rin sa mga matatanda o sa mga magulang na hinihintay ang pagdating ng kanilang mga anak. Kaya kahit hindi ko kulitin si Joselito, alam kong pipilitin niyang gawa ng paraan ang aking matagal ng kahilingan. Tony, lingid sa aking kaalaman, isa-isang kinausap ni Joselito ang aming mga anak. Inabot siya ng ilang linggo, pero nagawa niyang kumbinsihin ang lahat na umuwi sa aming tahanan. Yun nga lang, lumipas na ang Pasko bago kami nakumpleto. Pero ayos lang, dahil sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, sabay-sabay naming sasalubungin ang Bagong Taon. Ma, ako natatapos ng paglalagay ng mga kubyertos. Tawagin mo na lang si Papa at maupo na kayo. Ay, hindi. Ayos lang, nak. Namiss kong maghanda ng lamesa. Ngayon ko na lang ulit nagawa to. Oo nga eh. Kita ko kanina, hinugasan niyo pa ni Jerome yung mga plato. Ay, napansin ko kasi medyo may mga alikabok na. Konti lang naman. Siguro sa tagal na hindi nagamit. Pero hinugasan ko na lahat, pati yung mga malalaking lagayan panghanda. Kasi yun ang gagamitin natin bukas sa bisperas ng Bagong Taon. Oh, ayos na to, Ma. Ay, sige na. Tawagin mo na yung mga kapatid mo tsaka yung papa mo. Limuel, Jerome, kain na. Pa, kakain na. Kain na na. Kanina pa ako nagugutom eh. Tara, tara. Tawagin mo nga si Giselle. Si Giselle? Giselle! Giselle, kain na! Bah, daming ulam, Minda. Baka napagod ka na naman sa ginawa mo. Tinulungan ako ni Guada, kaya ayos lang ako. Ay, upo ka na. Sige. O Limuel, Giselle, upo na. O sige na, magsikuha na kayo ng pagkain. Oh, Minda, masaya ka ba? Sobra. Salamat, Jose, ha? Siyempre naman. Buti na lang ka mo at napapayag ko sila. Tama ka. Salamat ulit. Nga pala. Mga anak, kamusta kayo? Kwentuhan niyo naman kami ng mama niyo. Ako pa. Hindi ko naman na siguro kailangan magkwento. Lagi ko naman kayong binabalitaan sa mga nangyayari sa buhay ko, di ba? Alam niyo naman na marami akong projects, kung saan ako nakakarating. Papadala pa nga ako sa inyo ni mama ng mga litrato di ba? Kaya exempted na ako sa tanong na yan. Siyempre kailangan mong balitaan si na mama ng mga nagagawa mo sa buhay mo. Para naman hindi ka magmukhang walang matinong trabaho. Di ba freelancer ka lang sa mga ginagawa mong video-video? Tama? Freelancer na malaki ang kita. Thank you very much. Okay. Good for you. Ikaw naman kuya. Balitaan mo naman kami. Kasi ako, di naman naputol komunikasyon ko kay na mama eh. Di katulad mo na nakapunta lang ng ibang bansa, nakalimot na. Hindi ko naman kasi kailangan gawin yung mga ginagawa mo na palaging may kailangan patunayan, di ba? Alam naman ni na mama at papa kung gaano kahirap at ka-demanding yung trabaho ko.
Nakikita naman nila na maayos yung buhay ko kahit hindi pangalandakan yung mga accomplishments ko. Oo naman, bata pa lang tayo, ganyan ka na eh. Di ka naman talaga masalita, di ba? Lagi kang malihim sa mga pinagagagawa mo eh. Gaya halimbawa sa pananabutahe mo. Sa panunulot mo, di ba? Tanda mo yun. Grabe, Jerome ha. Hindi ka pa rin nagbabago ha. Ilan taon ka na ba? 30? Pero para ka pa rin 20 anyos. Kailan ba birthday mo? Inalimutan ko na kasi. Pero dapat mga ganitong panahon, di ba dapat asal matanda ka na? Ano, ayaw mo na mag-mature? Ang totoo niya, na-idol kita. Siguro pag nag-mature ka, magmamature na rin ako. Ano, ayos ba ako ya? Pwede naman. Limuel. Wala naman akong ginagawa. Si Jerome yung nag-umpisa eh. Pap. Wala akong inumpisahan ha. Nakikipagkwentuhan lang ako. Halata naman anong ginagawa niyo eh. Mahiya naman kayo kina mama at papaw. Hayaan mo sina kuya ate. Nangingialam ka na naman eh. Anong sabi mo? Sabi ko nangingialam ka na naman. Bakit hindi ako mangingialam? Ako ang panganay dito. Nag-uumpisa ng away yung dalawa, alangan namang manahimik ako. Ay, oo nga pala. Hindi mo nga pala alam paano manahimik, no? May problema ka ba sa akin? Gusto mo ring makigaya kina Limuel at Jerome? Sabihin mo lang. Nako, yan na ito pala main event eh. Manahimik ka, Jerome. Ano, Giselle? Sorry. Magsalita ka. Anong problema mo dyan? Dali, habang nasa mood akong patulan ka. In the red corner, weighing 130 pounds, Guada! Jerome, will you please just shut up? Ano sabi mo? Tingnan mo kung gaano ka ka-immature. Nagawa mo Tama pang na. mambuyo. Ito kasi si Jerome pa eh. Ay, nakuhilig talaga manisi ni Kuya. Kung meron man mahilig manisi dito, si Giselle yun. Kung ako mahilig manise, ikaw mahilig manguna sa buhay ng iba. Isa ka rin di makalimot, Giselle eh. Syempre, madali para sa mga nagkasala ang makalimot ng ginawa niya. Kailan ako nagkasala sa'yo, Abel? Tama na sabi! Ang babastos nyo. Di nyo na kami ginalang ng nanay nyo. Sa sobrang abala nyo sa pakikipag-away sa isa't isa, hindi nyo na napansing umalis na ang nanay nyo at pumasok na sa kwarto. Pinapunta ko kayo dito para pasayin ang nanay nyo. Hindi yung bigyan siya ng matinding sama ng loob. Mga makasarili. Kita nyo nang ang ganda-ganda ng ngiti ng nanay nyo. Sabay sisirain nyo rin pala. Abay, kung ganyan lang din naman yung gagawin nyo habang nandito kayo, mas mabuti pang lumayas na lang kayo sa pamamahay ko. Tony, hindi ko akalaing gano'n na kasira ang relasyon ng mga anak ko. Nung dumating kasi sila sa bahay, tahimik lang sila. Si Limuel at Jerome, nakita ko nagtanguan lang, pero hindi na nag-usap. Si Guada at Giselle naman, hindi talaga nagpansinan. Sa isip-isip ko noong mga oras na yon, matagal silang hindi nagkita-kita. Panigurado, napawi na ng panahon ng mga samaan nila ng loob. Pero hindi ko akalain na ang dapat sana'y masayang salo-salo ay nauwi sa kabilaang parinigan. Napilitan akong tumayo sa aking kinauupuan dahil hindi ko maatim na panoorin ang ginagawa ng mga anak ko. Hindi ko gusto na magbanggaan sila. Ang gusto ko ay magkaroon sila ng pagkakataong makapag-usap ng maayos. Pakiramdam ko tuloy, nagkulang ako bilang isang ina. Ay, Minda. Tama na nga ang iyak. Anong oras na ba? 10:00 na pala ng gabi. Nakakain na kaya si Jose at yung mga bata? Nalagpit na kaya ang lamesa? Naku, baka hindi natabi ng maayos yung ulam. Ay, tama na, Minda. Walang mangyayari kung iiyak ka lang dito sa kwarto. Tama. Papangon na ako. May kumakatok.
Pasok. Ma? Guada? Pwede pumasok, Ma? Sige lang, nak. Kasama ko si Nalimuel. Ayos lang? Oo naman. Oo naman. Pasok kayo. Ma. Limuel. Hi, Ma. Pasok kami, ha. Ma. Pasok lang kayo. Ano ba? Patabi, Ma, ha? Sige lang. O Limuel, upo kayo dito sa kama. Kumain na ba kayo? Hindi pa, Ma. O bakit hindi? Alas 10 na ng gabi, ha? Ma, sorry. Pasensya na sa inasal namin kanina, ha? Alam namin ngayon na nga lang tayo na kumpleto, tapos nag-away-away pa kami. Sorry, Ma. Hindi na po mauulit. Mga anak, huwag niyo na akong alalahanin. Oo, masakit na makita kayong nag-aaway. Pero hindi man kayo magsagutan sa harap ko, hindi pa rin yun ang solusyon para maayos ang relasyon niyo sa isa't isa. Mas mainam atang harapin niyo muna ang problema. Ano pang nangyari sa inyong magkakapatid? Marami, May. Pero kamagalala, Ma. Nagkausap naman na kami. Ako, tsaka si Jerome. Tapos si Ate Guada, tsaka si Giselle. Mukhang pare-parehas lang kami, May. Matatanda na pero minsan inaatake pa rin ang pagiging isip bata. Alam mo na, maliliit na bagay, inayahan namin lumaki. Nagpataasan kami ng pride, wag lang magmukhang mali. Pero ayos naman, Ma. Ako humingi na ako ng sorry kay ate. Ako rin, nagsorry na ako kay Kuya. May mali rin ako kaya nagsorry na rin ako kay Jerome. Siyempre, guilty rin naman ako sa pagkimkim ng galit, kaya nagsorry na rin ako kay Giselma. Bale, ang punto namin, Ma, huwag ka na mag-alala, ha? Hindi naman namin nakalimutan na kahit anong mangyari, magkakapatid kami. Alam naming yung isa't isa lang ang maaasahan namin. Lalo na kapag dumating ang panahong kami-kami na lang ang magkakasama. Malayo pa sana yung panahong yun, Ma. Pero sinasabi na namin ngayon pa lang. Just in case. Sigurado ba kayong maayos ng lahat sa pagitan nyo? Wala na ba kayong tinatagong sama ng loob? Kaya nga ngayon ka lang namin kinatok, Ma, kasi 4 na oras naming pinigayong isa't isa. Binuhos ko na kay Jerome lahat ng reklamo ko sa kanya. Ultimo nga, pagnguya niya ng maingay, nasabi ko pa eh. Basta, pangako, Ma, okay na kami. Hindi mo na kailangan mag-alala sa amin. Sabi niyo yan, ha? Oo, Ma. Huwag ka nang umiyak. Sorry na, ha? Sorry, Ma. Sorry, Ma. Sorry po, Mama. Sorry, Ma. Sorry, Ma. Yun lang naman ang importante sa akin. Yung manumbalik yung samahan nyo gaya nung bata-bata pa lang kayo. Kasi ang hirap, mga anak. Ilang taon tayong hindi nagkasama-sama. Ayoko namang palaging ganun. Kasi papaano kung kunin na ako ng Diyos? Ma, huwag naman ganyan. Si Mama naman, no? Syempre, gusto kong makita ko kayong 4 ng sabay-sabay bago mangyari yon. Kaya, salamat. Salamat at pinagbigyan niyo ako. Sana hindi pa ito ang huli, ha? Ulit-ulitin natin. Para naman makabawi tayo sa mga nasayang na taon. Mapapangako niyo ba sa akin yon? Pangako, Ma. Ako ang bahala mag-asikaso. Hoy kayo, bawal umayaw, ha? Ayusin yung mga schedule nyo. Dahil hindi naman pera o material na bagay ang hinihingi ni Mama. Sapat na panahon lang. At alam nyo naman sigurong yun ang nag-iisang bagay na kapag hindi natin na ibigay,
Tsak, pagsisisihan natin bandang huli. Tony, salamat sa tulong ng asawa kong si Joselito. Nagawang magkaayos ng mga anak ko. Alam kong hindi agad manunumbalik ang dati nilang samahan gaya ng mga bata pa sila. Pero kahit papaano, nagawa na nila ang unang hakbang. At yun ay ang magpakumbaba sa isa't isa. Kaya kahit papaano, hindi na nila iniiwasan na magsama-sama muli. Kapag hiniling namin ni Joselito na magkita-kita kami sa mga espesyal na okasyon, ginagawa na nila ng paraan na magtugma ang kanilang mga oras. Sa totoo lang, Tony, hinayaan namin ang aming mga anak sa gusto nilang tahaking landas. Pero isa lang ang aming kahilingan sa kanila. At yun ay ang umuwi sila paminsan-minsan sa kanilang unang tahanan at sa mga unang taong nagmahal at patuloy na magmamahal sa kanila. Walang iba kundi kami na kanilang mga magulang. Lalo na at nabibilang na rin ang mga taon namin sa mundong ito. Kaya hanggat maaari, gusto kong gumawa ng maraming alaala bilang pamilya. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Minda. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.